gusto po muli na i-remind ang tao about of imahe o rebulto. Kaya nga po, ang imahe o ang rebulto ay tumutukoy sa isang larawan o estatwa na ginawa upang kumakatawan sa isang Diyos o isang tao. Sa konteksto ng Biblia, ang mga imahe o rebulto ay madalas na ginagamit upang kumatawan sa mga Diyos-Diyosan o mga bulaang Diyos. Sabi sa Exodus 20, verse 4, ang Diyos ay nagbigay ng utos na huwag gumawa ng mga imahe o rebulto. At sinabi rin po sa mga awit, 115, verse 5 hanggang 7, totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita ang mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang tainga. Hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. At sabi sa verse 7, totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. May mga paa, at meron din, ngunit hindi may hakbang, di wala kang naririnig, kahit munting tinig man lang. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan o mga rebulto na ginawa ng mga tao na may bahagi ng katawan, ngunit hindi sila nakakapag-action o nakakapag-execute ng mga gawain, at ang mga salitang ito ay madalas na ginagamit sa Biblia upang ipakita ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na Diyos at ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, sinasabi po ng Biblia at sinabi po rito sa Exodus chapter 20 verse 3 hanggang 5 na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa sa iyo ng mga Diyos-Diyosan o ng anumang larawan, ng anumang bagay sa langit, sa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong sambahin sila, ni paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguhin, na nagpaparusa sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga nagkakasala sa akin. Kaya nga po, itong talata pong ito ng Exodus chapter 20 verse 3 hanggang 5 ay nagpapatungkol po sa mga taong sumasamba sa mga imahe o mga rebulto o mga Diyos-Diyosan. At pinapaabot po ng Diyos, ang Diyos po ni Abraham, ang Diyos po ni Isaac, at Diyos po ni Jacob, at Diyos po natin ngayon. Pinapaabot po sa lahat po ng tao ngayon na nabubuhay sa ibabaw ng mundo na walang ibang sasambahin ang tao kundi yung Diyos na lumikha. Diyos na gumawa ng langit at lupa. At sinasabi niya, siya ay Diyos na mapanibuguhin. Ano po yun? Siya po ay isa pong seloso. Ayaw niya ng kanyang nilikha na tao na merong ibang iniibig o iniidolo o sinasamba o pinupuri. Kaya niya dinidiin dito sa Exodus 20 verse 3 hanggang 5 na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, sa bawat buhay o buhay ng isang tao, pag siya po ay nagkaroon na ng isip at nalaman ang mabuti at masama, walang dapat ibang paglingkuran, sambahin, purihin, ibigin ang tao, kundi yung Diyos na lumikha sa kanya. Yun po yung ibig sabihin po rito na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa sa iyo ng mga Diyos-Diyosan o ng anumang larawan, ng anumang bagay sa langit, sa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong sambahin sila, ni paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguhin. At sabi po rito, nagpaparusa sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ang lahat ng nagkakasala sa akin. Kaya lahat po, listen, nang sumasamba, nagpupuri, umaawit, lumuluhod, nagtitirik ng kandila
sa mga rebulto at imahe at nagsasabit ng kandila. Listen, sila po ay paparusahan ng Panginoong Diyos. Mula sa kanilang ikatatlo hanggang sa ikaapat na salinlahi nila. Ibig sabihin, yung kasalanan ng ama, yung kasalanan ng magulang, sisingilin ng Diyos yun sa ikatatlong salinlahi hanggang ikaapat na salinlahi niya. Kaya, maliwanag na ayaw ng Diyos na merong ibang Diyos-Diyosan ang tao. Ano po yung Diyos-Diyosan? Yung nga po yung mga imahe, yung mga rebulto. Ayaw ng Diyos na magkaroon ang bawat tao, na magkaroon sila sa bawat tahanan po nila ng mga imahe o rebulto. Dahil ang Diyos na lumikha sa tao ay Diyos na mapanibuguin. Gusto niya, siya lamang ang sinasamba, siya lamang ang pinaglilingkuran, siya lamang ang niluluhuran. At ayaw niya sumamba ang tao na kanyang nilikha sa mga imahe o mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, sinabi nga po rito sa mga awit, 115 verse 5 hanggang 7, na ang imahe ay meron nga pong kamay, pero po, hindi po makahipo at makahawak. Meron nga pong bibig, pero hindi nga po makapagsalita. Meron nga pong mata, pero hindi nga po makakita. At meron nga pong ilong, hindi po makaamoy. At merong tenga na hindi makarinig. Kaya ibig sabihin, yung rebulto o imahe, ang ibig sabihin po nun, siya po ay totally na walang buhay. Isang kahoy na walang buhay, isang bato na walang buhay, o isang plastic na imahe na walang buhay. Kaya sinasabi sa Exodus 23 na huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan o sasamba sa mga imahe o mga rebulto. Maliwanag na ang tao inuobliga ng Diyos na huwag magkakaroon ng ibang sasambahin at paglilingkuran. Kaya nga siya ay Diyos na mapanibuguin. Ayaw niya na tayong mga tao ay merong ibang pinaglilingkuran at sinasamba. Ayaw niya. Ang sabi niya nga po dito sa Isaiah chapter 44 verse 9 hanggang 20, ang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan at ang kanilang mga mahal ay walang pakinabang. Ang mga saksi nila ay hindi nakakakita ni nakakaunawa man upang sila ay mapahiya. Ibig sabihin na lahat raw po ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay mapapahiya. At sabi po dito sa Isaiah, ang gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Bakit nga po walang kabuluhan? Dahil nga po, may kamay nga po, hindi nga po makahawak. May mata nga po, hindi nga po makakita. May paa nga po, hindi po siya makalakad. Ibig sabihin po, totally dead. Patay. Walang buhay. Eh pag tumawag ka sa imahe o sa rebulto, never ka sagutin ito. Dahil meron nga siyang tenga, hindi siya makarinig. At meron nga siyang bibig, hindi siya makasagot. Kaya nga, sinasabi po, dito sa mga awit at dito nga po sa Isaiah, na ang rebulto at ang imahe o mga Diyos-Diyosan ay wala pong kabuluhan. Maging ang mga gumawa ng mga imahe o ng mga rebulto, yung kanilang mga ginawa ay wala nga pong kabuluhan. Ang sabi rin po dito sa unang Korinto chapter 10 verse 9 hanggang 22, ano ang sinasabi ko? Nga na ang mga bagay na iniayon sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan, o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan, kundi ang mga bagay na inihain ng mga hentil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At hindi ko ibig na kayo ay mga ging
mga may kabahagi sa mga demonyo at hindi ninyo maiinom ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Hindi ninyo maiugnay ang inyong sarili sa lamesa ng Panginoon at sa lamesa ng mga demonyo. Yun po yung sinasabi po ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Korinto na hindi kayo pwedeng makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Ibig sabihin po ni Apostol Pablo po rito na huwag po natin gagayahin yung mga tradisyon ng mga Gentile, ng mga Hintil. Ano po yung mga tradisyon at nakasanayan po ng mga Gentile, mga Hintil? Yung nga po yung pagsamba po sa mga imahe, yung pagsamba po sa mga rebulto. Kaya nga, maliwanag na sinabi niya po na kundi ang mga bagay na inihain ng mga Hintil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ibig sabihin, yung pagpipiesta po nila sa mga rebulto. Yung pagpipiesta po nila sa mga imahe na nakikita po natin na pinaparada tuwing piyesta po ng kanilang santo. Ang sabi po dito, at hindi ko ibig na kayo ay mga magiging mga may kabahagi sa mga demonyo at hindi ninyo maiinom ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Hindi ninyo maiugnay ang inyong sarili sa lamesa ng Panginoon at sa lamesa ng mga demonyo. Ano ang ibig sabihin ng hindi pwedeng makisalo sa saro ng Panginoon o makisalo sa saro ng mga demonyo? Ito po siya. Ang ibig sabihin ng hindi pwedeng makisalo sa saro ng Panginoon o makiinom sa saro ng mga demonyo ay hindi pwedeng magkaroon ng pakikibahagi sa mga gawain ng mga demonyo o makisali sa mga ritual na hindi para sa Diyos. Ang tanong po ba, yung pagpaparada po ba sa mga rebulto ay para po ba sa tunay na Diyos na buhay po ba yun? Kaya nga kung hindi, saan po iniaalay o inaain o yung gawain po yung o yung ritual po na yun, para saan po yun? Di malinaw po yun ay para po sa mga demonyo. At sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na hindi ka pwedeng makisalo kung ikay Kristiyano na sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Kaya ibig sabihin po dito, pinapaiwatig ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na pag ikaw po ay isa na pong Kristiyano, hindi ka na pwedeng makihalubilo pa, makisama pa, o magkaroon pa ng kaugnayan sa mga ginagawa ng Gentile na mga ritual o pagsamba nila sa kanilang mga rebulto o sa kanilang mga imahe. Kaya nga ang ibig sabihin ng hindi pwedeng makisalo sa saro ng Panginoon o makiinom sa saro ng mga demonyo ay hindi pwedeng magkaroon ng pakikibahagi sa mga gawain ng mga demonyo o makisali sa mga ritual na hindi para sa Diyos. At sabi niya rin dito sa unang Korinto, chapter 10, verse 20, kundi ang mga bagay na inihain ng mga Hintil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi ko ibig na kayo ay mga giging mga may kabahagi sa mga demonyo. O yun, binilin po ni Apostol Pablo na huwag po tayo sasali sa mga ritual o tradisyon ng mga Gentile, ng mga Hintil. Ano po yung kahulugan ng saro ng Panginoon? Ito po siya. Ang saro ng Panginoon ay tumutukoy sa pakikibahagi sa mga gawain ng Diyos at pagsamba sa Kanya. Yan. Ulitin ko, ang saro ng Panginoon ay tumutukoy sa pakikibahagi sa mga gawain ng Diyos at pagsamba sa Kanya. Saan niyo po sasambahin ng Panginoon? Amen. Saan? Sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sabi niya nga po sa John chapter 4:24, sambahin niyo ako sa Espiritu at katotohanan. Kaya sinabi niya doon sa Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 5, na wala kang ibang sasambahin Diyos, kundi ako lamang. At huwag kang gagawa ng larawan o imahe o rebulto para siya'y sambahin at paglingkuran. Maliwanag. Kaya nga po,
Yun po yung ibig sabihin na kung gusto mo makisalo sa hapag ng Panginoon o sa saro ng Panginoon, dapat ang Panginoong Diyos ay sasambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ano po yun? Yun po yun. Yung ginagawa po ng mga Kristiyano tuwing Sunday. Nagpe-fellowship, umaawit, nagpupuri. Kahit hindi nakikita yung pinupuri, at least alam po natin, sinasamba po natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi yung merong imahe dyan na niluluhuran. Hindi po tamang pagsamba po. Ang tamang pong pagsamba, yung sinasabi po rito sa John 4:24, nasambahin po natin ang ating Panginoong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag na po. At ano naman yung kahulugan ng saro ng mga demonyo? Ang saro ng mga demonyo ay tumutukoy sa pakikibahagi sa mga gawain ng mga demonyo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Kaya nga, yung pakikipag-ugnayan na Kristiyano sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay dapat huwag na pong gawin po. Hayaan na lang po natin yung mga kaibigan po natin na sila po yung mag-ritual o sumali sa pagpipiesta ng kanilang mga imahe o ng kanilang mga ribulto. Yung saro po ng mga demonyo ay tumutukoy po sa pakikibahagi sa mga gawain ng mga demonyo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Kristiyano ay hindi pwedeng magkaroon ng pakikibahagi sa mga gawain ng mga demonyo at dapat na magkalayo o lumayo ang mga Kristiyano dito. Kaya nga, hindi ka pwede tayong makihalubilo pa pag ikay tunay na Kristiyano na. Hindi na pwedeng yung pag nagpapiesta, yung mga Gentile ay aatin ka at pupunta ka sa kanilang bahay para kumain doon. Hindi na po dapat. Dahil napakaliwanag na sinabi po ng apostol, kasi Apostol Pablo, na hindi ka pwedeng uminom sa saro ng Panginoon o sa saro ng mga demonyo. At hindi ka pwedeng naroroon sa lamesa ng Panginoon at sa lamesa ng mga demonyo. Ibig sabihin, pag tayo po ay true Christian na po, hindi na po tayo makikihalubilo at makikiayon po sa kanilang mga ritual at sa kanilang mga tradisyon. Hayaan na lang po natin sila. At kung tayo po yayakagin, kailangan maging matapang po tayo na sabihin sa kanila na hindi na. Kasi nakakakilala na ako sa tunay na Diyos. At yung Diyos na sinasamba ko, hindi imahe, hindi rebulto, kundi Espiritu. Kaya nga, bakit hindi pwede makisalo sa saro ng mga demonyo? Dahil ang mga Kristiyano ay nakatalaga na sa Panginoon at dapat na magpakalayo sa mga gawain ng mga demonyo. Ang pakikibahagi sa mga gawain ng mga demonyo ay pagtataksil sa Diyos at naglalagay ng tao sa panganib ng spiritual na kapahamakan. Ano ibig sabihin po nun? Baka maakay ka ulit. Pag ikay nakisalo sa kanilang mga pagpipiesta, baka maakay ka ulit. Baka bumalik ka uli doon sa pagsamba, sa pagluhod sa imahe o sa rebulto. Kaya hindi na po pwedeng makibahagi pa ang Kristiyano. Lagi niyong tatandaan na pag hindi ka nag-ingat o hindi tayo nag-ingat, ay maaaring po tayo maakay muli. Kaya para hindi na po tayo maakay o matukso, kailangan i-deny po natin ang pag-i-invite po nila sa atin. At prangka po tayo magsalita na hindi na pwede. Para po ito rin po ito sa mga demonic bandage. Yung mga demonic bandage po ay yung halimbawa ng mga bisyo. Yan. Kaya kung tayo po niyayakag ng ating mga kapitbahay, ng mga kaibigan, ay huwag na po tayong umayod o sumama sa kanila. Mas prangka po tayo dapat na sabihin natin sa kanila na tayo ay bago na. Kristiyano na. Nakakakilala na sa tunay na Diyos. At declare po natin sa kanila na kahit anong pilit po nila,
ay hindi na po tayo babalik sa isinuka na po natin. Hello? Kaya nga, bakit bawal sumamba sa mga rebulto? Ito nga po, sabi nga po dito, sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kinakailangang magsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, kundi ang Diyos. Saan? Na nasa langit. Siya ay Espiritu. Hindi siya makikita. Makikita mo lamang ang Diyos pag wala ka na sa laman. Makikita mo lamang ang Diyos pag naroon ka na sa langit, sa kanyang kaharian. Pero habang narito ka, maliban na lamang kung kalugdan ka ng Panginoong Diyos, ay siya magpakita sa iyo. Katulad po ng ginawa niya si Apostol Pablo, nung si Apostol Pablo po ay naroon po sa ilang. Dahil sa kaliwanag po ng Panginoong Kristo, siya nga po ay nabulag. At narinig niya yung tinig ng Panginoon. Ganun din po, yung ginawa po niya, si John de Belavid, yung sa Revelation, nagpakita, kinotap si John de Belavid. Kaya nga naisulat yung Revelation. Pili lang yung taong pinapakitaan ng Panginoon. Hello? Kaya, bakit bawal sumamba sa mga rebulto? Walang larawan ang Diyos. May larawan po ba ang Diyos? Kaya yung sinasabi nila si Jesus po yun, ang Panginoong Kristo po yun, hindi po natin dapat paniwalaan yun. Dahil maliwanag, huwag kang gagawa ng larawan. At sabi nga sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 16, kaya't mag-ingat ka sa iyong mga sarili, sapagkat hindi ninyo nakita ang anumang anyo ng araw na nagsalita sa inyo ang Panginoon sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawan na anumang anyo na lalaki o babae. Yun po yun. Kaya nga, dapat ang mga Kristiyano po ay wala na pong imahe o rebulto sa kanyang tahanan. Totally po, ialis na po yun. Ngayon, kung yung mga figurine, pwede po yun, wag lang po nating aalayan ng mga sampagita at titirikan ng mga sandila. Kasi ang sinasabi po dito na wag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan po, pag ginawa mo po siyang idolize at sinabitan mo ng sampagita, tinirikan mo ng kandila at niluhuran mo, yun po yung sinasabi na sinasamba mo na yung imahe o rebulto. Katulad po ng figurine. Halimbawa ko lang po yung figurine. Kung bibili ka ng figurine, hindi masamang bumili ng figurine. Pero kung yung figurine ay lalagay mo na siya ng sampagita, titirikan mo ng kandila at luluhuran mo na at sasambahin mo na siya kaysa dun sa Diyos na Espiritu na lumikha sa iyo. Yung po yung sinasabi na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Kailangan maging marunong at maging matalino po ang tao. Yung sinasabi pong Diyos-Diyosan, yung po yung niluluhuran, yung pinapasan, yung pinoprosesyon, yung po yung sinasabi ng Panginoon na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, inaalayan, pinagpipiesta. Hello? Hey. Kaya, bakit bawal sumamba sa mga rebulto? Ang mga rebulto ay walang kabuluhan. Sabi sa Isaiah chapter 49 verse 9, ang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan at ang kanilang mga mahal ay walang pakinabang. Yung nga po yun. Yung kanilang minamahalan po yung minamahal. Yung minamahal nga po nila, yung mga imahe, yung mga rebulto. At ginagawa nga po nilang Diyos-Diyosan. At wala raw pong pakinabang yun. Bakit na wala nga pong pakinabang? Sabi nga po sa Isaiah, at sabi ko nga po sa mga awit, na meron nga pong kamay hindi makahipo. May tenga nga po, hindi makarinig. May paa, hindi makalakad. Ito na lang po yung pandaraya ng demonyo sa tao. Tingnan nyo, huwag po magagalit sa akin po yung sumasamba po. Di respect po, pero
mas maganda na po yung nalalaman po natin yung katotohanan. Kasi tingnan nyo, kung yan ba ay Diyos, meron pang Diyos na binubuhat, meron bang Diyos na pinapasan? Kung ang Diyos po, o tunay pong Diyos po yan, hindi po siya papayag na pasanin po ng kanyang nilikha. Ang papasan po, yung lumikha, hindi po yung nanlikha. Yung nilikha. Hello? Kaya nga, bakit pinagbabawalan po ang mga tao o ang mga Kristiyano? Dahil nga wala nga pong buhay. Totally patay. Bakit? Bagay lang nga po kasi yun. Pag ginawakan niyo po siya, matigas. O merong malambot, plastic. O meron din malambot, goma. Pero nga po, wala nga pong buhay. Eh bakit? Pag kami nanalangin, humihingi, may gumagaling. Alalahanin nyo, yung mga demonyo, at meron pong mga angel na may power pong magpagaling din. Tulad ni Beelzebub. Kilala nyo ba si Beelzebub? Kaya nung nagpagaling nga po yung Panginoon sa Kristo doon sa bata na sinasaliman ng masamang espiritu. Sabi ng mga tao ron, sabi ng mga ano ron na, oh, yung kapangyarihan niya nanggaling kay Beelzebub. Kilala ng mga tao sa generation na yun si Beelzebub. Si Beelzebub po, kung pag-aaralan niyo po, siya po ang angel na dating nagmimiracle. Na katulad po siya ni Arkanghel Rafael. Kaya kung bakit, minsan yung mga tao lumalapit doon sa anito, sa rebulto, sa imahe, ay gumagaling. Dahil pinagagaling nga ng sistema, ng power, ng demonyo. Pero hindi po yun nanggaling sa totoong Diyos. Kaya yung tao, natadaya, naniniwala. Dahil may miracle nga nangyayari sa kanya. Pero yung miracle na yun, hindi pang habang buhay. Panandalian lamang. At sa paglipas ng panahon, siya rin ay mamamatay doon sa sakit na nilagay sa kanya. Kaya kailangan ng tao po'y maging matalino. Kaya nga, gusto na nga po ng Diyos ngayon na ilahad po muli ito dahil nais ng Diyos na siya lamang ang sambahin at paglingkuran po ng tao. Kaya ano pong dapat gawin? Sambahin nga po siya sa espiritu at katotohanan. Yan po yung sabi sa John 4:24. Dinidiin po ngayon yung John 4:24 na ang bawat tao ay sasamba lamang sa espiritu at katotohanan. Maging nga po si Moises Noong nandun si Moses sa bundok na sila. Nag-40 days and nag-40 nights si Moses doon. Kung babasahin niyo po yung Exodus, na naroon po si Moses sa bundok na sila. At dahil nga banal si Moses, hiniling niya sa Panginoong Diyos na makita yung mukha ng Panginoong Diyos. At sabi nga ng Panginoong Diyos kay Moses, hindi mo pwede makita ang aking mukha dahil mamamatay ka. Dahil nasa laman ka pa. Ngayon, makikita mo ang aking kaanyuan mula likod. Mula batok hanggang likod, makikita mo yung aking anyo. Kaya, nung dumaan ang Panginoon, nung buwaba ang Panginoong Diyos at dumaan sa bundok ng Sinai, hinarangan yung mukha ni Moses para hindi makita yung mukha ng Panginoong Diyos. At nung nakataligod na ang Panginoong Diyos, sinalis niya yung kamay at nakita nga po ni Moses yung likuran ng Panginoong Diyos. Kaya ibig sabihin po, yung tunay po ng Diyos ay buhay, hindi patay. Hello! Kaya nga, sambahin po natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya noon dapat gawin, huwag gumawa ng mga larawan. Yung nga po, sinabi po sa Exodus 24:5. At magtiwala sa Diyos. Sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kaya magtiwala raw po sa Panginoon
ng buong puso at huwag manalig sa iyong sariling kaalaman.